Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Alicia. Dear Kathy G, magandang tanghali po sa inyo at sa mga solid na nakikinig ng FMR. Ako nga pala si Alicia, I'm 24 years old from Baguio City. Lagi po ako nakikinig sa programa nyo tuwing break time ko sa trabaho at isa kayo sa dahilan kung bakit kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam ko sa gitna ng pagod at mga iniisip sa buhay. Pagkatapos noon sa internship, maswerte akong na-absorb agad ng kumpanyang pinasukan ko. Sobrang saya ko noon dahil hindi ko na kinailangang mag-antay ng matagal para magkaroon ng trabaho. Nakita ko kasi kung gaano kahirap, Kathy, para sa ilan kong kakilala ang maghanap ng mapapasukan pagkatapos ng graduation. Kaya araw-araw, nagpapasalamat ako dahil nabigyan ako ng pagkakataon na magkaroon agad ng direksyon ang aking buhay. Pero Kathy G, habang tumatagal, parang mas lalo namang dumarami ang mga bagay na bumibigat, nagpapabigat ng aking isipan. Gusto ko lang sanang itanong kung mali ba ang ma-pressure o normal lang ba ito sa edad ko. Baka marami rin sa mga kapwa ko Gen Z ang dumaraan sa ganitong sitwasyon pero tahimik lang nilang kinikimkim. Pang-apat ako sa aming magkakapatid, Miss Kathy. Hindi ko alam kung papaano nagsimula pero parang lahat ng miyembro ng pamilya ko ay sa akin nakatingin pagdating para sa pamilya namin. Sabi ng nanay ko, ako raw ang pinaka-independent sa aming magkakapatid. Kaya ko raw gumawa ng paraan kahit mahirap ang sitwasyon. Sabi naman ng tatay ko, ako raw ang may pinakamatapang na personalidad. Yung tipong hindi basta sumusuko sa hamon ng buhay. Sa totoo lang, Miss Kathy, nakakataba ng pusong marinig yon mula sa aking mga magulang. Pero habang paulit-ulit kong naririnig ang mga salitang yon, parang unti-unti rin akong natatakot. Paano kung hindi ko kayanin ang mga inaasahan nila? Paano kung magkamali sila ng tingin sa akin? Paano kung hindi pala ako kasing tibay ng iniisip nila? Nakapagtapos na rin naman ako or ang nakapagtapos na rin naman ng mga panganay kong kapatid pero hindi ko maintindihan kung bakit parang sa akin nakasentro ang pag-asa na makakaahon kami sa hirap. Fresh graduate pa lang ako, nagsisimula pa lang akong tuklasin kung ano talaga ang gusto kong gawin sa buhay. Pero pakiramdam ko parang may malaking responsibilidad na agad akong kailangang buhatin, Miss Kathy. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa isang corporate company. Maayos naman ang trabaho ko at marami akong natututunan. Pero sabi ng nanay ko, bakit hindi na lang daw ako magturo dahil yun naman ang kursong tinapos ko, ang education. Hindi naman sa ayaw ko ang pagiging guro pero sa ngayon, hindi ko pa nakikita ang sarili ko sa loob ng classroom. Parang may iba pa akong gustong subukan. Parang gusto ko munang kilalanin ang sarili ko. Gusto ko munang maranasan ang mga bagay na hindi ko pa nagagawa. Masama ba kung hindi ko agad sundin ang kursong tinapos ko, Kathy? Okay lang kaya kung gusto ko munang hanapin kung saan talaga ako magiging masaya. Ang tatay ko naman, iba rin ang pananaw. Sabi niya, gamitin ko raw mga talento ko para makapagsimula ng negosyo o pagkakakitaan. Ang mga kapatid ko naman, may kanya-kanya ng suwestyon tungkol sa kung anong landas ang dapat kong tahakin. Sa bawat payo nila, Kathy, alam kong pagmamahal ang dahilan. Pero Kathy G, habang dumarami ang boses sa paligid ko, parang mas lalo kong hindi marinig ang sarili kong boses. Minsan kapag mag-isa na lang ako sa kwarto, pagkatapos ng trabaho, napapaisip ako. Ano ba talaga ang gusto ko? Ito bang pangarap na hinahabol ko ay para sa akin o para sa mga taong umaasa sa akin?
Kapag pinili ang sarili kong kaligayahan, magiging makasarili ba ako? Baka ma-disappoint ko ang mga magulang ko. Kapag mas pinili ko naman ang gusto nila, magiging masaya kaya ako balang araw? Aaminin ko, Kathy G, nakakapagod din palang maging taong laging inaasahang magiging matatag. Dahil habang nakikita ng iba ang lakas mo, hindi nila nakikita ang mga gabing puno ng panghihina at pagdududa sa sarili mo. Hindi ko naman gustong biguin ang pamilya ko. Mahal na mahal ko sila. Pangarap ko rin namang mabigyan sila ng magandang buhay balang araw. Pero gusto ko ring maramdaman na ang mga desisyong ginagawa ko ay hindi lang dahil may inaasahan sila sa akin, kundi yun din ang gusto ng puso ko. Sa ngayon, sinusubukan kong hanapin ang direksyon para talaga sa akin. Hindi man malinaw ang lahat, umaasa akong darating ang araw na hindi ko na kailangan mamili sa pagitan ng kaligayahan ng aking pamilya at ng aking sarili. Dahil siguro ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa pagtupad sa pangarap, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na tahakin ang landas na gusto mo mismo. Ano ba ang dapat kong unahin? Kailangan bang magmadali para maabot ko ang pangarap ko? O dapat munang pahalagahan ng mga biyayang unti-unti kong natatanggap ngayon? Nakakalito po. Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang po, Miss Kathy. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham at sana mapagpayuhan niyo po ako sa kung anong landas ang dapat kong tahakin at piliin. God bless you and your program. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa inyong lahat. Alicia. Love Me, Kathy G.